Ang video na ito ay non-canon storyline at fan-made lamang na ginawa ng isang Facebook page para kahit papano ay hindi natin makalimutan ang basketball anime na to. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko muna intro ko mga idol. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who've been struggling to pay rent. Don't wanna work, get it. Mabalik lang tayo sa chapter 1. Kinausap nga ni Ayako si Rukawa para ipaalam sa kanya ang bagong ligang sasalihan nila. Ngunit nagulat itong si Ayako sa naging tugon ni Rukawa na ayaw na niyang maglaro at mas pipiliin niyang pumunta sa Amerika kaysa makasama ulit ang Team Shohoku. At ayun na nga, dismayado si Ayako sa naging tugon ni Rukawa at agad niya itong binalita kay Coach Anzai. Hello Coach Anzai, nakausap ko na ang lahat ng manlalaro. Meron akong maganda at masamang balita sa iyo, wika ni Ayako. At ano naman ang magandang balita na yan, tugon ni Coach Anzai. Ang magandang balita ay nakausap ko na silang lahat at karamihan sa kanila ay pumayag na dumalo sa ating meeting, wika ni Ayako. Karamihan? Patanong na tugon ni Coach Anzai. At sinagot naman siya ni Ayako. Oo coach, ang ating ace player na si Rukawa ay tumangging muling maglaro para sa ating team. Nalalapit na daw ang kanyang flight patungo sa Amerika. Siguro, ayaw niyang sayangin ang malaking oportunidad na yon dahil pinapangarap niyang maging mas malakas pa na manlalaro. Napangiti na lang si Coach Anzai at tumugon dito at nagwikang, sige, rerespetuhin natin ang kanyang desisyon. Ngunit hindi ako naniniwalang lilisan siya dahil meron pa siyang pangarap dito sa ating bansa na hindi pa natutupad. At yan ay maging numero 1 dito. Tandaan mo, ang isang puno ay lumalago lamang kung saan siya unang tumubo, wika ni Coach Anzai. Habang itong si Ayako naman ay tumaas ang balihibo sa lalim ng pinakawalang wika ng white-haired Buddha. Kinabukasan, araw na ng kanilang meeting. Ang mga players ay nagsimula ng magbihis para pumunta sa kanilang paaralan para isagawa ang pagpupulong. Nang biglang nag-message si Ayako sa bawat manlalaro. Players, magdala kayo ng gagamitin nyo para sa isang practice game na isasagawa natin. Hahatiin natin ang team sa dalawa, ang Team Miyagi at Team Akagi. Mensahe na Ayako sa mga manlalaro. Ngunit itong si Ayako ay hindi mapakali sinabi ni Coach Anzai dahil alam niyang meron pa itong malalim na kahulugan, kaya muli niyang tinawagan si Rukawa. Hello Rukawa, desidido ka na ba sa desisyon mo? Hindi ka na ba talaga maglalaro sa Shohoku? Wika ni Ayako. Pasensya na Ayako, ngunit buo na ang desisyon ko. Pupunta na akong Amerika para ihubog ang aking talento. At balang araw makakapaglaro rin ako sa grand stage, tugon ni Rukawa. Ngunit ngayon ay merong practice game na gaganapin ang Team Akagi at Team Miyagi. Makakadalo ka ba? Tugon ni Ayako. Para saan pa? Mawawala lang ang chemistry ng Shohoku pag sumali pa ako sa team. Mula ngayon, dapat na nilang sanayin ang opensa at depensa na wala ako. Tsaka meron naman ang pulang buhok na unggoy na yon. Mahirap man aminin, ngunit unti-unti akong napapahanga sa laki ng pinagbago niya, wika ni Rukawa. Kung ganon, sige. Hanggang sa muli, Kaede Rukawa. Mamimiss ka ng team. Ingat ka lagi sa iyong paparoonan. Malungkot na wika ni Ayako, sabay patay ng telepono. Habang itong si Rukawa naman ay napahinto na lang na tila ba may bumabagabag sa kanya. Kaya para mawala iyon, siya ay nagtungo sa isang court para magpapawis kahit papaano. Habang naglalaro si Rukawa ay napabulong siya sa kanyang isip. Mahirap mang lisanin ng Shohoku dahil naging pamilya ko sila sa loob ng 1 taon. Ngunit meron pa akong hahabuling pangarap. Sakuragi, ikaw nang bahala sa team para sa Invitational Cup. Sana pag nasa Amerika na ako, gusto kong mabalitaan ang pagkampiyon ng Shohoku at hindi ang kapalpakan mo, wika nito sa kanyang isip. Sa kabilang banda naman ay kumpleto na ang team sa gym at nagsimula nang magsalita si Coach Anzai. Shohoku, tayo ay sasali sa isang liga at yun ay ang Invitational Cup. Mas malakas pa ang mga manlalaro na kakaharapin natin dito at posibleng makaharap pa natin ng Aiwa, Kainan at pati Sano. Kaya handaan nyo na ang iyong sarili, wika ni Coach Anzai.
nang biglang nagyabang si Sakuragi. Uy tatang, magkakampyon na tayo dahil malakas na ang henyong ito. Ipapakita ko ang aking secret technique, wika ni Sakuragi. Ngunit bago pa ulit ito magsalita, binatukan na siya ni Akagi. Huwag kang sasabat kung hindi ka nila kinakausap, gunggong, wika ni Akagi. Habang itong si Sakuragi ay hindi nagpapigil at muling nagsalita. Tatang, bakit wala pa si Rukawa? Gusto ko sanang ilang paso at ipakita sa kanya ang aking henyong galawan, ang jump shot. Tumalon ng mataas at bitawan ng bola na buo ang loob, wika ni Sakuragi. At dito na tumugon si Ayako. Isa pang announcement, sa ligang ito ay hindi natin makakasama si Rukawa dahil naghahanda na siyang pumunta sa Amerika. Kaya asahan nyo na tagilid tayo. Ngunit malaki pa rin ang tiwala namin sa inyo. Laban lang team, sigaw ni Ayako. At ang buong team, lalong-lalo si Sakuragi, ay nagulat sa balitang iyon at biglang nagseryoso dahil alam nilang kinakailangan nila ng puspusang ensayo para mapunan ang kawalan ni Rukawa. O siya, tapos ng ating meeting. Ngayon ay sisimulan na natin ang ating ensayo. Gusto kong ituring nyo na parang huling laro nyo na ito at gusto kong ibuhos nyo ang inyong makakaya, wika ni Coach Anzai. Opo coach, pasigaw na tugon ng mga players. Akagi, Yasuda, Mitsui, Kwata, Lishi, kayo ang Team A. Miyagi, Sakuragi, Kogore, Sasauka, Shizaki, kayo naman ang Team B, wika ni Coach Anzai. At yun na nga, nagsimula na ang laro. Ang unang possession ay nakuha ng Team B. Nag-dribble ng bola si Miyagi. Team, humanda kayo. Tayo ang unang makakapuntos dito, wika ni Miyagi. Sige kulot, tayo ang mananalo dito, tugon naman ni Sakuragi. Habang si Akagi at ang Team A naman ay napakahigpit ng kanilang bantayan. Nang biglang sumugod si Miyagi ng napakabilis at agad-agad naman siyang hinarangan ni Yasuda. Ngunit naiwan ang open na si Kogore, kaya pinasa ito ni Miyagi at ang unang 3 points ay nakuha ng team nila Miyagi. Magaling Kogore, sigaw ni Ayako. At nang walang ano-ano, tumira rin si Mitsui ng napakalayong 3. At ayon, pasok ang kanyang tira gaya ng ating inaasahan. Ha? Ano? Binawian agad kami ni Michiboy? Gulat na wika ni Sakuragi. At ayun na, tabla na ang score, all 3. Babawi tayo Sakuragi. Pwesto ka dun sa loob. Subukan mong basagin ang depensa na Akagi, wika ni Miyagi. Sige, tugon naman dito ni Sakuragi. Hindi mo pa ako kaya Sakuragi, bulong na wika na Akagi sa kanyang isip. At pinasa nga ni Miyagi ang bola kay Sakuragi. Akagi, panoorin mo ito. Ito ang aking secret technique, sigaw ni Sakuragi. Nang biglang tumalon siya ng napakataas. Tumalon ng mataas, sabay bitaw ng bola, bulong ni Sakuragi sa kanyang isip. At ayun, tumira siya ng isang jump shot. Ngunit na-check ito ni Akagi at supalpal ang inabot niya. Kainis, bakit kaya niya supalpal ni Akagi ang aking tira? Inagawa ko naman ng maayos ang jump shot, wika ni Sakuragi. At biglang nagsalita si Akagi. Uy Sakuragi, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede mong gamitin ang jump shot. Matuto kang makiramdam sa sitwasyon ng nagbabantay sa'yo, wika ni Akagi. Habang itong si Sakuragi naman ay naiinis pa rin sa pagtapal sa kanya ni Akagi. Sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Mitsui ang bola at binabantayan siya ni Kogore. Nang biglang tumira ulit ito ng napakalayong 3. At ayun, pasok na naman ang kanyang tira at lamang na sila ng 3. Magaling Mitsui, mukhang ganado ka ngayon wika ni Akagi. At tumugon naman dito si Mitsui. Wala yon, hindi ko pa nga sineseryoso pagyayabang na wika ni Mitsui. Habang itong si Sakuragi naman ay naguguluhan pa rin sa sinabi ni Akagi. Hindi sa lahat ng oras ay gagana ang jump shot. Idipapakitaan ko sila ng slam dunk. Humanda kayo, magpapasikat ngayon ang henyong ito, bulong ni Sakuragi sa kanyang isip, sabay tawa ng palihim. Hawak-hawak ni Kogore ang bola. Team, kalma lang, babawi tayo, sigaw ni Kogore. Sige babawi tayo, tugon naman dito ni Miyagi. Habang itong si Sakuragi naman ay nagpepesto ng maayos sa loob. Walang ano-ano ay pinasa ni Kogore ang bola kay Miyagi at ito'y sumaksak ng napakabilis. Gulat na gulat si Mitsui sa pinakitang bilis ni Miyagi. Ang bilis, halos wala pang 1 segundo, nakalipat agad siya ng pwesto, wika ni Mitsui. Habang sa loob naman ay nakapuntos na si Miyagi para ibaba ang lamang sa 2. At ayun, bola ulit ng Team A at hawak-hawak na naman ni Mitsui ang bola.
Ngunit sa pagkakataong ito ay binabantayan na siya ni Sakuragi. At walang ano-ano pinaasa ni Mitsui ang bola sa loob. At ito'y na-steal naman ni Miyagi. At itong si Sakuragi ay nauna na sa fast break. At pinasa naman ito ni Miyagi. Ito na, papakitaan ko na kayo ng slam dunk, sigaw ni Sakuragi. At ayun, maipapasok niya kaya ang slam dunk o papalpak na naman? Abangan natin sa susunod na kabanata.